tayo sa aklat ng Matthew. Balikan muna sa aklat ng Matthew. Matthew. Sa chapter 1. Matthew. Si Abraham, sa bandang dulo. Ayan. Makikita niyo dyan yung pangalan na hindi naman natin kilala. Ano sila mga kapatid? Puro Israelita po ito. Ito ang lahi ni Jesucristo na mula sa lahi ng angkan ni David sa chapter 1 verse 1 na mula naman sa lahi ni Abraham. So si Kristo ay inano sa lahi ni Abraham. Saan daw galing si Abraham? Naman niya Isaac. Nagbuot ni Ruben. Okay. Amen. Para mas maliwanagan kayo, punta kayo sa aklat ng Lucas. Ganun din sa chapter, kung tayo po yun, Lucas chapter 2. Na totoo lang, ngayon lang po natin ito diniscuss. Ano po? 21 years na ako sa ministry. Dito sa God, ngayon ko lang po may didiscuss ito sa inyo ng harapan. Makikita nyo ron, yung genealogy, medyo sulat ito. Yung genealogy ng Panginoon, nasa na yun? Ito. Nang galing chapter 3 ko yan. Nakita niyo yung mga ganun din, parehas no? Sinilang si Jesus. Ha? Yan. Yan. So, di na natin ano yun. So, nandun yung genealogy. Anong ibig sabihin? Lahat sila agree, balik tayo sa mapa, na silang lahat ay galing kay Abraham. Abraham pa pangalan po noon eh. Nung tinawag siya, dinagdaga siya ng H. Abraham. Dati kasi ama lang siya. Ngayon, nagdagdaga ng H, naging ama ka na ng maraming bansa. Ayun, kaya nagkaganon. So, lahat dito. Now, nasan po yung Kanaan? Tingnan niyo sa mapa, nasan yung Kanaan? Nandun sa kabila, nasa kaliwa, nakalagay. O, nandun sa Kanaan, nakalagay. O, meron pa na ano, ang layo niya. Ano sabi ng Panginoon? Historically, umalis ka dyan, pumunta ka sa bayang tuturo ko sa iyo. Sa madaling salita, yung Kanaan may nakatira po riyan. Diba? Napakaraming nakatira riyan. Amen ba mga kapatid? Abraham dito sa mayaman po yan. Marami siyang bakahan. Kahit sa history, talaga nag-attest sila na mayaman po si Abraham. Si Abraham, pinaalis ang pag napupunta ka doon sa Kanaan. Ano ngayon na i-expect mo? Ang layo po niya, no? Meron kang milya. Ito po, Ito. May parang gold dito. 0 to 250 miles. May ano yung sa baba? Para malaman nyo kung gaano kalayo yan, kumuha po kayo ng ruler, iganon po ninyo yan, malalaman nyo halos ilang miles yan. Tingnan natin. O, dito 250. 1, 2, ilan na? 500. Halos 800 miles. Nakalagay daw? 800 miles ang tinakbo. Ilang kilometers yan? 800 times 1.61. Halos 10,000 kilometers ang nilakad ni Abraham papunta roon. In fact, hindi nga nakarating si Abraham doon. Dito pa lang sa gitna, nagkaroon na sila ng problema. Di ba? Yun ang istorya. Sa layo na yan. Ngayon, yun ang dahilan kung bakit hindi nila tanggap
na ang mga Israelita, kanila po yung kanan hanggang ngayon. Kasi sa totoo lang, pinalayas lang lahat nung nandun. Naalala niyo, sino ang unang-unang nagpalayas? Diba? Namatay si Abraham. Sino ang anak niya? Si Isaac. Hindi, dalawa anak niya. Ano? Si Isaac. Si Isaac nagkaanak. Ilan? Dalawa. Oh, si Esau at saka si Jacob. Hindi, nagkadayaan nga. Kasi pangalang Jacob, dayaan. Nadaya si Esau. Kaya mga anak ng Diyos, mandaraya ba? O, pwede rin. Ano? Pero, may dahilan. Nung si Jacob nagkaanak ng 13, 12 lalaki at isang babae. Yun, mga kapatid, dumami na sila ng dumami. Nung dumami na sila, anong nangyari? Dapat papasok na sila sa lupang pangako. Ano nangyari? Ano nangyari? Pati sila nakapasok. Magmula doon sa, yung isang inanuan nila, nagkaroon ng yung mga kapatid ni Jacob, naalala nyo? Sino yun? 12 sila. Di ba? Nainggit sila kay Joseph. Si Joseph, binenta nila. Ibig sabihin, wala pa sila sa binenta nila sa Egyptian. Nabili siya ng Egyptian. Di ba mga kapatid? Okay. Hindi nila alam, si Joseph ang magsasalba sa kanila kasi magkakaroon pala ng taggutom. So lahat na nangyayari, kalooban ng Diyos. Amen ba mga kapatid? Kay nagkadayaan, kay Argabyado si Joseph. Walang nakaalam. Bakit? Di nila alam. Ang Diyos na nakakalam na may mangyayaring tagutom. Isi-save pala sila sa Egypt. Dahil sa Egypt, napakaraming pagkain. Pero para makapasok si Joseph doon, binastos siya ng kanyang 11 kapatid. Binenta siya. Hindi nila alam si Joseph pala ang magbibigay sa kanila. Nung nawala na ng pagkain, sila nagpunta sa Egypt. Parang kilala kita. Talagang kilala niyo ko, si Joseph ko eh. Hindi, nag-reunite sila. Amen. Saan sila dumami? Sa Egypt. Hanggang sa isilang si Moses. Then papatay na. Alam niyo yung istorya niyon. Nung kay Moses na, ano nangyari? Papasok na sila sa Kanaan. Alam nila, nasa Kanaan, pitong mga Kananeo ang nandun. Yung Hittite, at kung ano pa. Amen. Pero walang problema yon kasi kakampi nila ang Diyos. Ano naging problema? Ayaw nila sa Diyos, gusto nila sa Diyos. Kaya sila, imbis na 40 days lang sila, makakarating na silang Kanay, 40 years ang inabot nila doon sa wilderness. Hanggat buhay pa, yung mga matitigas ang ulo, hindi sila makakapasok. Yun ang reason bakit sila pinano ng 40 years. Kailangan mamatay muna yung 22 mataas, no? Na nagano ng Diyos-Diyosan. Kung patay na yon, exactly 40 years, grabe. O ngayon, ready na. Pati si Moses na dali, amen. Si Moses hindi rin nakawan. Sino kanina napasahan? Ni Joshua. Nung papasok na sila, nakatanaw na lang si Moses. Alam ng mga Israelita, hindi kanila yung lupa, pero ibinigay yun ng Panginoon ayon sa pananampalataya. Kaya unang-unang pasok pa lang ni Josue, gera agad. Gera. Ang kasama, tatalsik ang mga nakatira. 7 yun, 7 tribo ang pinatalsik nila. Ang bilin sa kanila, huwag na huwag kayong mag-aasawa ng hindi ninyo kababayan. Sinunod ba? Siyempre hindi. Yun ang ngayon ang naging problema nila. Nakapasok ka nga doon sa Kanaan, ano na naman kayong nilabag? Amen ba mga kapatid? Tapos yung Israelita nahati pa sa dalawa, nag-divide. Northern Kingdom, Southern Kingdom. 10 ang nagkampi-kampi sa North, 2 lang ang natira sa South. Ano natira lang sa South? Ano ba ito? Yung 2 lang yan. Makikita nyo lahat sa mapa yan pag ginahin nyo. Ay pinarusahan na sila ng Panginoon kasi hanggang yung Diyos-Diyosan. Ang unang pinasakop yung North, pinasakop yan.
Pagkatapos ang muli yung pinasakop yung South. Yun ang dahilan kung bakit sila nawala sa Canaan, pinalaya sila. Saan sila kumuha ng kanlungan? Sa bansang Iran po, Persia. In fact, ang Iran pa tumuro, ang Persia pa tumuro sa para sila yung makabalik. Kailang wasak na yung kanila. Magmula nang pinalaya sila ng Panginoon, 1948 lang po sila nakabalik. Yung tagal po nung 1,000 taon ang lumipas. Kaya nung diniklara ng 1948 na sila po ay isa na uling bansa, nakilala sa bansang Israel, hindi po kapital nila ang Jerusalem. Dati pong kapital nila ay Jerusalem. Ang kapital nila, ano na yung kapital ng Israel? Tel Aviv na. Tel means mountain, Aviv, father, no? Aviv is father. Napunta na ron. Ngayon, nilalakad nila na muling gawing kapital ng Israel ang Jerusalem. Hanggang ngayon, nandun. Yun ang dahilan kung bakit hindi sila matanggap yung Gaza, kanila po yun. Yung Lebanon po, hindi kanila yun. Yun yung hangganan. Kita nyo lang sa mapa yan, mga. Yun ang dahilan kung bakit iginigit ng mga Israelita, amin yan. Sa pananampalataya kanila yan. Pero sa batas at geografiya, hindi kanila yun. Ang tanong kasi, yung bang Diyos ng Israelita, Diyos din ng mga nakakarating? Hindi po. Kaya yan ngayon ang problema. 1948 lang yun. Tanda pa si ang tinatatlong taon bago sila nabigyan. Tapos ang United Nations hindi sa kanila kami. Nagtataka lang kasi sila. Kaunti lang po Israelita. Pero bakit? Yan po nilusob noong 1969. 1969, ano? Nilusob po yan ng 8 bansa. Yun, may gera noon. Nilusob ng Saudi. Ang dami lumusob dyan. May isa sa kanila walang nanalo. Nagtaka sila, no? Israel, walang nanalo. Paano silang mananalo? Ayon sa mga patotoo ng mga sundalo, surrender na sila, sabi nila. Nagtaka lang sila. Surrender na sila. Pagtaas sila ng kamay, bakit? Patay lahat yung kalaban. Sa patotoo yun. Para daw kasi may mga anghel, yun na nga, yung nangyari, na tumulong sa kanila. Nagtaka na lang sila, bakit patay yung mga kalaban? Di nga, surrender na nga sila. Halos lahat ng patotoo nilang yun. Kaya ang takot ng buong mundo sa Israel, gano'n na lang. In fact, mga kapatid, sa Israel, naroon po ang isa sa pinakamatalinong tao. Einstein po ay Israelite. Si Einstein, si Albert Einstein, Israelite. Sabi nga nila, si Jose Rizal ay may lahing Israelita rin. Mga gano'n. Baka kayo, may lahi kayo mga Israelita. Matatalino. Paano sinabi? Advance po ang kanilang science. Saan nila kinuha? Advance ang kanilang. Kaya po sila hindi matalo sa gera. Nasa kanila po ang pinakamodernong panggera. Mga baril, mga missile. Paano mo tatanong ng Israel? Lumilipad pa lang ang missile mo. Tawag dito. Yung buong Israel, inaano na ng pakontra. Talagang, may mga bagsak din, pero hindi kaya. Doon, ang mga sundalong babae, napakagaganda. Mga Israel, tingnan niyo sa picture. Pero maglintik yung baril dito, nakagano. Pero ang gaganda. Pero lahat ng sundalo ron, nakatawag to parang abito, yung meron silang suot na na parang bandana. At meron po silang hawak palagi na toras. Hindi kasi nila tinatanggap ito. Kaya nga sabi na, nasa kanilang pinakamatalinong sundalo, intelligence kasi sa kanila. Kaya kampi sa kanila sino? Politika tayo. Sino kakampi ng Israel dito sa palagay nyo? Kaya lalong hindi siya matalo. Amerika po. Ang daming kakampihan niya. Dalawa lang ang pinakamatinding kampi ng Amerika, Israel at saka Saudi. Hindi na pwedeng dalawin ng Saudi. Advance po sa rin ng Saudi at saka yung Israel. Hindi mo kakayanin talon. Yan ngayon ang kasalukuyan po natin sitwasyon. Pag tinignan niyo yun dito sa aklat ng Revelation, makikita niyo, magkakaroon ng gera. Marami mga gera.
Pero sabi ng Panginoong Kristo, siya nagkwento hindi pa yan ang katapusan. Yan pa lang ang simula. Kaya kung may babantayan tayo dito sa daigdig nito, bantayan nyo yung Israelita. Kapag yan ay halos mapugkog na. Anong sabi ng Panginoon sa ulat? Malapit na ang pagliligtas sa inyo. Ano ba nangyayari sa ngayon? Yan ang gera. Kaya kapag tinitingnan ko gera, hindi pa yan. Yung iba, takot na, ganyan na, hindi pa yan. Luminto na ganito. Sinabi naman ng Panginoon, hindi pa yan. Pag nakugkog na yan, ibig sabihin, delikado na ang posisyon natin. Alam ba ninyo, nasa history, nung sinakop yan ng German, naalala nyo, yung German, kasi si Hitler, nagbabasa yan ng Biblia. Nagbabasa yan ng Biblia si Hitler. Nabasa ni Hitler na sobra na ang, parang bumaliktad, sobra na ang pagmamalupis ng mga Israelita. Anong ginawa niya? Sinatay. Hinuli niya lahat yung mga, antik, isa-isang nilason. Nilason. Kukunin nila, tapos papasok na siya. Pagupad muna kayo, ba't kayo magupad? Pagpasok na sa isang parang building, lason pala, lalason sila, patay sila. May mga nakaligtas. Hindi na nagpapatotoo. Kaya nga, ang galit ng mga, pero wala sa manalo ng mga Israelite. Hindi, wala lang sa kanila yun. Pero, yung ginawa ni Hitler na yun, malaking sa history yun na, tinan nyo, kahit sila, galit sila sa bansa Israel. Sa kasalukuyan, mga kapatid, aminin mo lang hindi, palagay mo ang Pilipinas isa sa galit sa Israel. Pagmasdan nyo lahat ng picture na yan, pag tinira nila ng tinira ng Israel, makikita nyo na may problema. Kasi ang tingin nila sa sarili nila, sila na ang, hindi naman Diyos. Sila ang mga sugo, ang salitang sugo, nasa kanila. Wala na raw sa Israel ang sentro ng pananampalataya. Nasa Davao na, nasa Pangasinan na, nasa Pampanga na. Makikita nyo. Hindi ba nasa Korea? Yan ang istorya ng Biblia. Akala natin ito ay walang kwentang hindi po. Ito ay guide natin kung nasaan tayo sa panahon. Pag nagkamali ka naman ng interpretation dito, mapupunta ang lahat ng parangal sa iyo. Dapat sa Diyos pa rin. Yan ang istorya nito. At tingnan natin ang Romans chapter 9. Magandang intro. Anong sabi sa Romans chapter 9? Saksi ko si Kristo na katotohanan ang sinabi ko. Ano ha? Hindi ako nagsisinungaling. Si Paul ang may sabi. Saksi ko rin ang Espiritu Santo na malinis ang aking budi sa sasabihin kong ito sa inyo. Ganyan din po ang nararamdaman ko. Ano po, hindi po ako pwedeng magsinungaling sapagkat alam kong tama po ito. Anong sabi? Matindi ang aking kalungkutan at di mapawi ang pagdaramdam ng aking puso tungkol sa aking kalahi at mga kababayan. Sino kalahi at kababayan niya? Ang mga Israelita. Nalulungkot siya, bakit daw? Ano pa't mamatamisin kung ako'y sumpain at mawalay kay Kristo? Alang-alang sa kanila. O grabe ang niya, Sila yung mga Israelita. At itinuring ng Diyos na mga anak niya. Siya po. Sino po ang nagturing na anak? Diyos po mismo. Yan ang talagang Son of God. Yan. Nakita nila ang maliwanag na tanda na nagpapakilalang siya ay kasama nila. Sinong kasama ng Diyos? Israelites. Grabe. Sa kanila nakipagtipan ang Diyos. Sa kanila rin ibinigay ang kautusan, ang tunay na pagsamba. Naku, di na natin yan. Nasa kanila ang mga pangako. Sa kanila sila'y nagmula sa mga patriarka at sa kanilang lahi nagmula ang Kristo na siya'y maging tao. Diyos na kataas-taasan na pinapupurihan magpakailanman. Amen. Sino sa inyo gusto pumunta rin? Bible na nagsasabi,
kung gaano ka-bless ang Israel. Mga kapatid. Walang bayan at bansa na sa daigdig nito na nakaranas nito, sila lang. Nakasama nila ang Diyos, nakita nilang maliwanag na nag-glory ng sila lang po, mga kapatid. Nasa kanila ang tunay na pagsamba, sa kanila binigay ang kautusan. Pero nagkaroon ng problema sa susunod natin yung bakasan. Pero doon pa lang sa umpisa, nakita natin, hindi mo pwedeng pamalian, na wala na sila eh. Kasi doon sa bandang sa kanila nagmula ang Mesiyas, ang Panginoon. Always, mga kapatid, ito po ang nakita ko naman development sa panahon ngayon. Sa panahon ngayon na. Dati, wala ito. Pero sa panahon ngayon, palagi nyo makikita. Nanonood pa kayo ng mga ano? Kasi sa tawag dito. Sa TV, ang tawag sa TV yung hindi by channel. Pag nag-subscribe tayo. Meron po tinatawag doon ng mga channel ng Christian channel. Nanonood kayo doon? Magmula po yan sa channel 22, 24 hanggang 35 po yata. Nandiyan po yung 22 of course, nandiyan ang channel ng Iglesia ni Cristo, JIL, yung kay Nene, nangaroon din po yan. Sige po is 35 yata. Yung sa Amerika, may tatlong channel po ron, sunod-sunod po yun. Basta magmula 22 hanggang 35, puro Christian channel po yun. Makikita nyo. Alam niyo, isa lang ina-advocate nila. Pray for Israel. Huwag nila sasabihin niya sa United Nations, palalabasin ka. Grabe ka ako. Talagang galit sila sa ano. Kaya ngayon, yung bombahan, Israel ang sinisisi. Tigil nyo niya. Sabi, hindi na kayo naawa. Alam nyo kasi nangyari sa Gaza, no? Tsaka sa Iran. Nakita nila sa TV. Nung binomba na Israel, halos wala namang matira kasi. Di ba? Refugee na sila. Umalis na po sila sa Iran. Umalis sila sa Gaza. Nag-evacuate na. Nagtungal sila lahat sa refugee camp. Walang makain. Tapos, ang ginagawa ngayon ng Israel, ano yung ginagawa ng Israel? Di yung mga refugees nagtayo sa Gaza ng refugee camp, ginigiba po nila ngayon. Yung pag ganito, talaga, binubulldozer, tapos nilalagyan na ng bako. Ang problema kasi sa Israelita talaga, mosaic po sila. Pag sinabing mosaic, hindi po sila kay Kristo kasi nakatingin, no? Kay Moses. Kung ano yung sinabi ni Moses, literal by literal, yun ang susundin nila. Hindi po faith ang ginagamit nila. Sa kanila po kasi, may faith wala silang pakialam. Kasi sila po ay pinili ng Diyos. Palaging ganun ang mentality. Kasi sila po faith. Hindi katulad ng Christian. Sa Christian tayo po, by faith po tayo. Amen? By faith tayo. Nananampalataya tayo na ganito. Hindi ka naman pinili. By faith pinili ka. Sila wala silang ganun. Basta sila, bayan ng Diyos. Tapos hindi mo sila pwedeng gano'n. Hindi mo sila pwedeng kalabanin kasi hindi ka nga naman mananalo. At makikita nyo nga sa ngayon, parang gano'n na nga ang nangyayari. Kaya ngayon, ang motto ngayon ng karamihan sa mga Christian, pray for Israel. Kasi kung anong mangyari sa Israel, apektado po ang lahat sa atin. Pero sasabihin ko rin, hindi lahat ng sinabi ko, agree po yung iba. Wala silang pakialam sa Israel, ang pakialam nila, ba sila by faith. Kaya pag tinatanong ko sila, taga-saan ba yan? Israelita yan. Ang dapat lang yung sinabi ni Paul, ay sa bandang ano pa yun, sa bandang Hebrews 11 and 12 pa yun. Na magpasalamat tayo kasi hindi tayo bayan ng Diyos, ginawa tayong bayan ng Diyos. Nakasimulat lang doon mga kapatid. Ito wala pa tayo doon. Pero bago dumating doon, dito makikita ninyo ang hinaing ni Paul na bayan pa naman ng Diyos wala. Alam niyo, nung time na ito, sakop sila ng Roman Empire. Tandaan niyo sakop sila ng Roman Empire. Pero, hinipo ng Diyos ang emperor na huwag pakialaman yung kanilang religion. May freedom of religion po sila. Dati hindi po ganun. Pag nasakop ka ng Roman Empire, kung ano yung religion ng Rome, yun ang religion mo. Dito hindi.
Nagtataka sila na pagdating na sa Israel, may freedom sila sa religion. Kaya ganun pa rin ang Panginoon sa Kristo. Sumasamba pa rin sila. Amen? Hindi sila pinakikialaman ng mga Roman soldier. Kaya nga nung dinala nila ang Panginoon sa harap ni Pilato. Anong sabi ni Pilato? Bukas sila ng kamay. Wala akong kinalaman dyan. Wala akong pakialam dyan. May religion niya. Kung anong gusto niyo, hindi gawin niya. Sino ba sumigaw ng ipako sa krus? Israelites. Israelites yun eh. Sabi niya, ano raw? Ipako sa krus. May sumigaw. Wala siyang kasalanan. Sinong sumagot? Saduceo, mga Pariseo, silang nagdiin sa kanya. At ang parusa, anong parusa? Ano dapat parusa? Death. Pag blasphemy, anong parusa? Kung alam ninyo. Death. O nga po, papatayin ka. Paano ginagawa? Kita. Isa lang po ang form ng pagpatay sa kanila. Babatuhin ka hanggang sa mamatay. Binato ba nilang Panginoon sa Kristo? Hindi. Ang pagpapapako sa krus ay hindi paraan ng pagpatay sa kriminal. Ito po ay Romanong paraan. Roman po ang gumawa niya, kaya malupit ang Roman ng time ngayon. Kasi pag pinako ka sa krus ng time ngayon, hindi ka agad po mamamatay. 3 days to 1 week ka pa bago mamatay. Yung gusto nilang mayan, na ang Panginoon sa Kristo ay ipako doon, 3 hanggang 1 linggo siya nakaganon, dahil sila eh. Ang mabigat, alas 3 pala ng hapon, namatay ang Panginoon sa Kristo na hindi nila nabantayan. Kasi nga, muli siyang mabubuhay after 3 days. Sa kanila, 3 days pa lang mamamatay hanggang 1 linggo. Nagulat sila, mali. Namatay ng alas 3 ng hapon, after 3 days na bukas. Baliktad, amen? Palagay niyo, sino may author nun? Kaya binayaran nila yung ng mga Pariseo, binayaran yung mga gwardiya na sabihin na ninakaw yung bangkay ng Panginoon. So, hanggang ngayon po sa Israel, ganyan pa rin po ang takbo ng Israel. Hanggang ngayon po, sa totoo lang, kasi nagsusubaybay ako. Hanggang ngayon. Kaya pag may natatagpuan doon ng mga parang simenteryo na, uy, nandito yata yung buto ng Panginoon sa Kristo. O, ano kagad sila? Tawag sila na scientist. Iba yung butas lang doon sa nicho, papasok ng telescope, titingnan yung buto nga. Pero wala silang ginagawa para patunayan na yung butong nandun ay sa Panginoon. So, ganyan po ngayon ang kasalukuyang kalagayan. Bilang panghuli, ang bansang Israel po ngayon ay protected area. Hindi po kayo pwedeng basta-basta gumalaw po doon. Sa kasalukuyan po. Hindi kayo basta-basta pwedeng mahukay, magtayo ng building. Kasi siya po ay historic place. Maaaring pag may nahukay ka doon, ma-discover mo ang mga libingan o mga ng Panginoon sa Kristo. Pag napatunayan na ang butong yun ay sa Panginoon sa Kristo, tama tayo, mali tayo. Mali. Ante, natagpuan ang butong ng Panginoon sa Kristo. Ate, patay tayo. Ante, no? Baliwala yung ating pananampalataya kasi hindi siya nabuhay na magmuli. Yan. Pero kung mapatunayan na hindi yung buto ng Panginoon sa Kristo, lamang ang mga Kristiyano. Kaya sa Israel, pag pupunta tayo, ayusin natin mga passport. Pag pupunta ka doon, hindi ka basta-basta pwedeng pumasok sa bawat kas. Kasi nahati po sa 4 ang Israel. Meron nga raw reporter. Siya pumasok sa ano ng Israel, yung quarter, binato siya mga kapatid, hinabong siya. Sabi niya, hindi, reporter ako, hindi, lumayas ka rito, hindi ka. Sabi ko, ganun pala ron, hindi ka basta-basta pwedeng pumasok. Alam ba ninyo sa temple, yung pinagtayo ng temple, may riot po ron. Huwag kang basta-basta pumasok doon. Pag nakita ka ng mga Muslim, yari ka. Kaya pala doon, pag pupunta ka naman, may tamang panahon at may tour guide. Pag wala, baka hindi ka na makabalik ng buwan. Tapos may missile pa. Sabi nga nila, araw-araw daw may babagsak. Nakita na papanood naman niya. Sabi ng mga domestic helper doon, nakakatakot dito. Gusto namin umuwi dahil maya-maya, pag sumirena, ibig sabihin, punta ka na sa bomb shelter. Dahil baka sa inyo bumagsak,
At meron na nga nangyari na, no? Nabagsakan, patay yung Pilipino. Kaya doon ka mag-apply. Tatanong siya kung daw siya mag-apply ng trabaho, subukan mo mag-apply. Wala ngayon nagpapalis, no? Wala ngayon, hindi ano. Yung mga dati na yata ang manggagawa, pinababalik na si Israel, pero pagbago, hindi. Bakit? Alam nila kung gaano kadelikado ang lugar ng Israel. Kailan yan nangyari? Panahon pa yan nila Moses. Hanggang ngayon, ilang taon na? 4,000 taon na. Hindi nagbabago. Kasi yan po ay nakasulat sa banal na kasulat. Okay, maraming salamat. Intro pa lang ito mga kapatid. Marami pa tayong tatalakayin. Lahat ng ito ay para